Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Malaking usapin sa ating bansa, lalo na sa hanay ng mga manggagawa, ay yung mga isyong bumabagabag sa kanila. Number one, ito pong issue ng sahod. Ikalwa, issue ng regularity ng trabaho, o ang tawag nila contractualization. At of course, pag pinagsama mo yung dalawa, issue ng dissenting trabaho. Now, ito pong itinutulak ng malawak na labor movement sa Pilipinas, hindi lamang pag Mayo 1, madagdagan daw ng 200 peso ang minimum wage na 645 ngayon. Across the board ang gusto nila. So, aabot ng 1.8 ng almost 800 plus. Pero, sa pag-aaral po nila, in their study, ang tamang sahod daw is 1,200. So, sa kabuuan total, sa isang buwan, 28,000 para daw masagot ang issue ng pagkain, renta, kuryente, tubig, transportasyon, pag-aaral ng mga bata, pangangailangan sa pamamahinga, recreation, etc. 28,000 a month. Yun po ang kanilang kahilingan. Ang problema, marami sa kanila, sa manggagawa po, hindi tumatanggap nito. At ang isa pang problema, ito pong kalagayan ng maraming manggagawa, hindi regular ang posisyon. Itong malaking issue na nire-raise sa iba't ibang administrasyon po, panahon ni Fidel Ramos, ni Ninoy Aquino, ni Gloria, nitong kay Duterte, at ngayon, nire-raise nila under Bongbong, pwede bang ma-regular ang mga manggagawa? Napakahirap po nito kasi sa government mismo, we have what we call as job orders. Baka kulang-kulang sa 800,000 yan. And then sa issue po naman sa mga, dumarami yung mga establishments na ang hinahay nila ay, kung tawagin nila, end of contract. So, yun po naging pangalan na malawak. But itong non-regular employment, mukhang mas marami yung non-regular kaysa regular. At kung kakaunti po ang regular, ibig sabihin, kakaunti rin na nakapag-unionize. Kasi sa labor code po, napakalawak ng mga batas na nagsasabi, kailan ka mag-unionize, kailan ka makapag-bargain. Kung hindi ka unionize, hindi ka makapag-bargain. At kung hindi ka makapag-unionize dahil ilan lang kayong regular, malaking labanan po yan sa Department of Labor, sa NLRC. So, at kumisan yung mga issue nila, umaabot all the way to the Supreme Court. Now, pero pag pinagsama-sama po niyong lahat yan, ang isang malaking issue sa pag-aaral ng UP School of Labor and Industrial Relations is how to create more and better jobs for all, for as many people. And this brings me to another issue. Out of the 50 million labor force natin, 80% sa ngayon sa isang pagsusuri namin, 80% ay informal. So hindi lamang po ito yung mga contractuals, kasama ho dito yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, home-based workers, o kaya mga repair sa loob ng bahay. Dumarami, by the way, ang home-based workers. Bakit? Nauso rin po sa BPO, yung work from home. That's already home. At tapos, dumarami rin ho yung tinatawag. Because of this technology, dumarami yung mga ang ginagamit kung ano-ano mga algorithm. Hindi malaman sino ang employer. Pero ang pinakamarami po ay yung mga walang katiyakan sa trabaho at katiyakan sa livelihood. So, mga street vendors, yung mga maliliit na sari-sari stores, nariyan din po yung mga kamote miners, nagbubungkal sa side ng bundok,
naghahanap ng ginto, o katulad sa Mount Diwalwal sa Davao, o kaya nag-gold panning, o kasama rin po yung coastal small fisher folk. Maliliit po yan all over the country. Don't you know na 60% of the Philippine population live in coastal areas? Karamihan po dyan mga mangisda na maliliit, na nagrereklamo na wala na silang mahuli sa baybay dagat. Kasama rin po dyan yung isang grupo ng manggagawa sa agriculture na kung tawagin, agricultural workers. Walang saka, walang lupa, pero nakikisaka. Pero kung minsan, construction workers. Sa construction po, na napakalaking employer ngayon sa Pilipinas dahil sa build ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni Pangulong Marcos, karamihan po ay contractuals. Ilalagyan ng regular. In other words, we are facing a very big problem of creating good, quality, sustainable jobs for as many people. At yan ang susi kung gusto nating masolve yung maabot yung sinasabi ng UN na Sustainable Development Goals, no poverty, no hunger, yung decent work, kinakailangan po iayos ang paglikha ng ganitong trabaho. So, dugtong-dugtong po ito sa challenge o hamon ng bago ka magkaroon ng sustainable jobs and sustainable livelihood, siguro ayusin din po natin ang struktura ng ating economy. Wala pong sa pag-aaral ng marami, the best creator of decent jobs ay meron kang strong industrial base. Kasi strong industrial base, tuloy-tuloy po yun. Saan po yan sa dahilan kung bakit dito sa pamantasan ng Pilipinas, isang malaking usapin na pinag-uusapan ay paano ba yung industrial policy? Kasi the last 4 or 5 decades, masyadong eroded ang industrial base ng Pilipinas compared to our neighboring countries. Another is yung pagkakaroon ng isang maayos, modern agricultural sector. Alam po ng marami, bagsak ang ating agriculture, eroded din katulad ng industry, at yung agriculture po natin, paliit ng paliit. We used to have about 15 million hectares of agricultural land. Baka po ngayon 13 million hectares na lang. Not only because of nagagamit ang lupa, because of yung mga pagtatayo ng mga bahay, pero marami hong land conversion na nangyayari left and right all over the archipelago. At tapos marami nawawala ng lupa at saka at income. Ito yung isang mahabang ugat, isang ugat po yan, ng hindi matapos-tapos na away sa kanayunan, yung tinatawag natin land conflicts, na kumisan namumunga ng tinatawag na insurrection, uprising. Hanggang ngayon may mga ganyang usapin sa ibang parts ng Mindanao, kumisan pabalik-balik sa ilang bahagi ng lalawigan, sa Visayas, sa Eastern Visayas, o kaya sa Negros, maging dito sa Luzon. So, idudugtong po natin ito sa issue ng paano ba magkaroon ng tunay na reforma na panlipunan. Land reform na unang inarticulate po ni President Manuel Quezon, ilang dekado na po yan. Ngayon po, 50 taon na yata yung land reform ni Tita Cory. At lalo na yung land reform ni President Marcos Sr., Presidential Decree 27. So, pag-aayos ng ating industrial base, pag-aayos ng agriculture, karugtong po dyan ang issue ng reformang panlipunan, land reform, pero hindi lang po land reform, educational reform, social reform ay kasama rin dyan yung social protection for all. Kasi hindi tayo maging competitive na bansa kung ang ating mga tao hindi nakapag-aaral ng maayos. So, isa ho sa ikinababahala ng mga namumuno ng UP ay bakit
ganito nangyari sa ating educational sector. Kalalabas lang po ng Philippine Statistics Office ng study na between 2019 to 2024, from COVID to post-COVID, almost 19 million graduates ng senior high, functionally illiterate. Can you imagine that? And then, earlier, meron yung World Bank study na 90% ng mga grade 5 students ng Pilipinas no read, no write. What is the future for us? Ang labanan sa daigdig ngayon, paggamit ang utak, pag-handle ng new technology, artificial intelligence, pag-manage ng tinatawag nila mga algorithm. But how can we be competitive kung ganyang difficult to imagine in 5 to 10 years if malaking bahagi ng workforce functionally illiterate, cannot comprehend. Alam po nyo sa pag-aaral namin sa industrial relations, napakahalaga ho ang education and training. Kinakailangan ang mga manggagawa ay hindi lamang trainable and adaptable and flexible, and kinakailangan meron kang opportunity for endless learning, seamless learning, and then upgrading and so on. Pero, lalo na dahil nagbabago ang technology, nagbabago ang economy, paano tayo makaka-compete kung ganyan po ang sitwasyon? So therefore, dear friends, pinag-aaralan po natin dito sa UP, yung issue ng organized labor na higher minimum wage, mahalaga po yan. Issue ng regularization of work, mahalaga yan. Pero hindi may hiwalay yan sa issue ng how to build up your industrial base, how to build up your agricultural base, how to build up your educational sector, at paano magkaroon ng tamang paglalapat ng iba't ibang reformang panlipunan para maiangat ang sambayanan at ang ating ekonomiya. So, ito po ang hamon na dapat harapin ng ating pamahalaan, executive and legislative. At dito po, sa pagkaalam ko po, ito ang tinutuunan, binibigyan pansin ng ilang mga leader natin dito sa pamantasan ng Pilipinas. Given sa complexity ng ating labor market at ng ating, if I may put it, labor economy, ano ba ang way forward? Marami pong pag-uusap dito. Kung masusunod ang ilang mga kasamang kaibigan sa labor, ang gusto nila itaas ang sahod up to 1,200 a day. Aaray naman ang management po dyan. All regular. Ang pag-aaral po natin dapat mas holistic, integrated ang approach. Una sa lahat, nariyan po ang sundin po natin sinasabi ng Saligang Batas, Section 3, Article 13, na of course, I-recognize na ang labor is a major social and economic force ng bansa. I-recognize ang kanilang karapatan. Pero pagdating sa relasyon, sa management, sa government, ito pong pag-uusap nitong mga actors na ito, meron tayong tinatawag na shared responsibility. Ano po ba yun? Ibig sabihin, dapat nag-uusap, nagdadialog. At kaugnay po nito, ito sana ang maging susi sa pag-uusap sana ng labor, ng management, how to build up industry. So right now, karamihan sa yung ilang sa industry, hindi ko naman nila lahat, pero marami, ang tingin nila to be competitive, i-drive down ang wages, i-squeeze ang labor. This is a race to the bottom. Now, ang nangyayari po sa ibang bansa, katulad sa China, nabigla ako, sa ngayon sa ILO, ang pinakamataas ang rate
of wage increases in the world ay doon sa China. Sabi, bakit? Kasi ginamit pala ng China yung higher and higher wage on the leadership ng national government. Almost every year meron silang minimum wage increase, hindi because of labor, organized labor petition, but because of government. Ang layunin pala ng government, hindi aakyat sa higher technological level and higher industrial level ang mga negosyo at industry ng China kung masasadlak lagi sila sa mababang pasahod. Kaya po nung mga 2000, nalampasan na tayo ng China sa wage. So, ito yung tinatawag namin na yung virtuous partnership ng labor. Magkaroon dapat ng social accord. At yung bagang hindi daanin sa pababaan ng sahod, pagpapahirap, pagpahaba ng oras, pag-violate ng mga labor rights and labor standards, ang susi sa higher competition, higher productivity. But yung maayos na pagsasama, and kaugnay po niyan, napakahalaga yung higher productivity na pwedeng mangyari lang, katulad ng binanggit ko kanina sa issue ng kahandaan ng mga manggagawa. Kasama dyan sa kahandaan ay yung tinatawag na skills, know-how, adaptability, yung SCABs na tinatawag po natin. Yung kung may krisis sa edukasyon, pag-aaral, ay mahirap po yun. So dapat po, isolve din po natin yan. So, ikalwa, mahalaga rin po na magtulong-tulong tayo sa paghanap ng mga bagong kaalaman sa pag-aakyat ng ating industriya. Halimbawa po, electronics and semicon. Kasabay po natin ang Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, noong 1970s bilang host ng tinatawag na electronics assembly. Ang problema, yung Singapore noong 1980s, umakyat na sila higher level, ganun din ang Malaysia, because nag-invest sila sa education and technology. At ang Korea, they even did something better. Not only nag-invest sa higher assembly, they tried to acquire new technology to develop new products. At gayon din po yung Taiwan. So, kaya po, nalampasan yung ating assembly. Tayo is stuck at a lower or middle level assembly. Kasi electronic and semicon is a series of assembly and testing. A very good example para maintindihan nyo ako. Noong 1970s po, ang Samsung was just a contractor ng Sanyo. Katulad din po nung nangyayari sa atin. Pero nasaan na po yung Samsung? With the help of their government and of course with the cooperation ng industry at labor, umakyat sila ng umakyat. Original equipment manufacture, original brand development, and then application ng gun. So, sino po ang kilala ngayon sa mundo? Sanyo na dating principal ng Samsung o yung Samsung na nalampasan niya yung Sanyo at ngayon competing head-to-head with Apple and other big companies in the world. So, sana magkaroon tayo ng ganyang framework, development gun. So, inuulit ko po, ang susi talaga sa pagkakaroon, sangayon sa SDG, sustainable, decent jobs. Number 8 po yon sa SDG. Kinakailangan sustainable industrialization. SDG number 9 po yon. And of course, nariyan yung napakagandang framework po ng Sustainable Development Goals na 5P, people, planet, yung prosperity, peace, and partnership. Yan po dapat i-master natin. At nariyan din po ang napakagandang guide na binibigay sa atin ng ating saligang batas na isang layunin ng ating pamalaan ay to promote an economy na progressive, sustainable, and higher level of development
effectively controlled by Filipinos. So, hindi ko sinasabing hindi dapat pumasok ang dayuhan, pero dapat po nariyan nangunguna ang Pilipino, nangunguna sa pagsuri, nangunguna sa pag-inquire, at nangunguna sa pagtuklas ng bagong kaalaman, paano aakyat. At yan po marami na rin pong pag-aaral dito sa UP. Natutuwa kami na malaki ngayon ang awareness dito sa UP na kinakailangan itong iba't ibang CEO manguna sa transformation tumulong sa transformation ng bansa, i-address ang issue ng poverty, inequality, katulad po ng ginagawa ng mga kasama natin sa PGH. Nakaka-develop sila ng pwede pala, very effective mga herbal products na affordable and yet quality at talagang effective. So, ganyan din po, alam ko sa UP Los Baños, meron din pong ganyan pag-aaral sila sa agriculture. Kailang dapat nagsasama-sama ang magsasaka, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, at dapat din po tumulong ang legislative, magkaroon ng coherent, consistent na national land use. Hindi po yung basta na ibubuka mo yung kalupaan ng Pilipinas sa mga dayuhan. Walang direksyon, walang gan. So, dapat po yan ay pinag-aaralan. So, sa industry po, napakalawak ang dapat gawin. Pero, kung magkaroon po tayo ng pagkakaisang mga Pilipino na dito sa vision na sang-ayon sa Constitution, sang-ayon din sa Sustainable Development Goal, walang dahilan na hindi tayo aasenso at susulong.